mag-inom, ganyan. Lagi ko naghahasa ng kutsilyo, laging nagmumura, nagsasabi ng mga malaswang salita. Pinagmamalaki niya na hindi siya makukulong. Itong ama mo ngayon, kulang na lang sabihin, ibalik natin sa kulungan. 2 taon na yan, hindi pa rin makapag-adjust. Hindi kaya depressed ang tatay mo? Sabi niya po sa akin, kahit daw po anong gawin niya para daw po hindi niya makontrol yung sarili niya kapag yung nakakaisip siya ng mga hindi maganda. Mahirap pa sa loob ng iwahig ng ikay nandoon? Mahirap po yung pag-iisip natin, nasa pamilya, nasa kamag-anak, talagang po pinagtiisan ko po yung pagdurusa sa loob ng bilid. Alam ko, mahirap din sa loob. Pwedeng mangyari na baka hindi ka nagising, nalaslas ng liig mo, nasaksak ka na, tama? Nasa okay na po kalahati ng katawan mo sa bilid. Ano bang nararamdaman mo sa ama mo? Naaawa rin po kasi po, gaya ng sabi nga po ng marami, ama ko pa rin po yan. Ikaw ba may puwang pa sa puso mo na mapapatawad mo ang iyong anak? Sinabihan po niya ako sa harapan ng pulis sa munisipyo na nagkaroon ako ng tatay na demonyo. Mabuti pa, sinapak na lang ako 15 beses sa mukha Ang pagmamahal sa magulang, yung respeto sa magulang ay magbibigay ng basbas na mahabang buhay, hindi miserableng buhay. Enero 7, 1991, nasentensyahan si Ombiang sa mga kasong frustrated homicide, forcible abduction, acts of lasciviousness. Halos 28 anyos. Ito'y nakakulong sa Iwahig Prison Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Nakalaya si Ombiang nitong July 2019. Ang anak niyang si Wilma ang kumupkop sa kanyang ama na si Ombiang. Mahirap po kapag ang isang taong ex-convict sa tagal ng panahon na siya ay nakakulong sa matinding sitwasyon or extreme environment kung tawagin. At pag hinalo mo yan sa mapayapang lipunan, maninibago ho siya dahil ang kanyang pinanggalingan ay talagang matindi. Pinagsilbihan niya ho ng 28 years ang kanyang mga krimen. Ang tanong, nakapag-adjust na ba etong si Ombiang? Kusa nang itulog ang aking problema dahil sa pagbabanta po sa amin ng aking ama. 25 years na nakulong. Ilang buwan pa lang po sa kanyang paglaya ay napakita na naman po yung kanyang mga ugali na hindi maganda. Lalo na po kung ito ay nakakainom. Madalas meron siyang pinapatulis ng mga kutsilyo. Kakamataan tayo dito, tandaan nyo. Ano ba hindi titigil Papasukin mo kayo dyan. Araw-araw po kami ay inaabangan sa kalsada, pinapahiya, sinasabihan ng mga malalaswang salita. Lagi po niyang inaabangan ng asawa ko na kami ay saktan. Maging po ang aking mga anak ay nagkakaroon na rin po ng trauma at hindi ko na rin po alam yung aking gagawin. Wilma, mabilisan lang ilang taon na siya sa inyo naninirahan? Kasi parang kinupkup niyo na siya bilang iyong ama yan eh. Bata pa po ako, nakulong na po siya. Mga grade 1 po ako, ganyan. Talaga pong hindi ko na po halos matandaan ang mukha niya sa tagal. Tapos po, magdadalawang taon na po siya ngayon na nakapalaya. Yun nga po, nung siya lumaya po noong 2019, July po siya kasi lumaya, August po siya umuwi ng Paras. Kinukup naman po namin siya. Una, nanirahan siya ng isang buwan doon sa biyahin ko, tapos nakiusap sa akin ng biyahin ko na kupkupin ko na po. Kaya po, binigyan ko po siya ng tirahan niya, nakatabi rin ng bahay ko. Mga isang buwan po, ganyan, okay naman. Tapos po, nung natuto na siyang mag-inom, ganyan, lagi ko naghahasa ng kutsilyo, laging nagmumura, nagsasabi ng mga malaswang salita sa aking pamilya ng nanay ko kasi yun daw po ang nagpakulong sa kanya. Unti-unti po pati sa akin, parang galit na rin siya. Nung una, parang okay naman po kami, nakikinig pa siya sa akin. Sumunod na parang hindi na po anak yung turing niya sa akin. Ganun. 2 taon na po kami na nagsasuffer ng pamilya ko na lagi kami nag-iingat kasi nga po lagi siyang nasa kalsada. Inaabangan po kami ng asawa ko lumabas, may panaksak. Hirap na po kami sa sitwasyon namin kasi po may mga anak din po ako na pinoprotektahan. Anong gusto mo mangyari sa problema mong ito at matutulong ko para sa iyo? Sir, kasi po, nung po kami ay nagsampa ng kaso sa korte, nakiusap po sa amin ang piskal at ang judge na bigyan po namin ng pagkakataon kahit 1 taon lang na siya ay mabago. Pinangako po siya doon na huwag kaming guguluhin na, hayaan na po kaming mabuhay kasi po yung bahay po namin, halos niloloan lang po namin mag-asawa, makapagpatayo lang po kami ng maayos na tirahan para sa aking pamilya. Ginip up po yun, sir, umalis kami, nakikitira na lang kami ngayon. Ngayon po, ginugulo pa rin kami. Ang sa akin po, binigyan ko pa rin po siya ng chance kasi iniisip ko po,
Ako po yung may pinag-aralan. Ako po yung kailangan malawak ang pag-unawa. Pero ilang buwan lang po, ganun na naman po. Lagi po niya kami pinagbabantaan. Pinagmamalaki niya na hindi siya makukulong. Pinagtatawanan niya kami dahil siya ang pinanigan ng korte. Parang naging katawa-tawa kami sa kanya. Ibig mo sabihin yung judge at saka fiscal nung dinimanda nyo, nakiusap sa inyo, bigyan siya ng pagkakataon. Yes, sir. Kasi nga po, ang point po nila, kahit balik-balik ka rin daw po, tatay ko pa rin siya. Kaya lang, sir, yung problema po, anak po pa yung turing sa amin, sa akin. Okay. Itong ama mo ngayon, kulang na lang sabihin, ibalik natin sa kulungan, itapo natin sa loob. Hindi na kayo tinatrato ng parang anak. Mantakin nyo, sana, nung bata ka pa, hinalay na lang kita, ginahasa na lang kita. Ganun ang mga salita niya? Opo, sir. Hinahabol kayo ng itak ng ama mo. Palagi po kami. Okay, sige. Alam nyo, una sa lahat, meron tayong sasabihin dito. Bago pa man pinalaya yung tatay mo na yan sa kulungan, buwan bago siya ipalalayain sa 28 years na nakakulong sa loob ng sinasabing iwahig penal prison. Bago pa man nangyari yan, parang binibriefing na sila kung anong dapat nilang gawin para sila makapag-adjust paglabas nila. Sa parting to, wala bang nagmo-monitor na mga taga-Department of Justice? 2 years ago, bago po siya makalaya at bumalik sa amin, meron po taga-DOJ na nagpunta sa amin. Alright. Na-save ko rin po yung contact number niya. Ngayon Okay. po, nito po na ginulo kami ng tatay ko nung umpisa na naka-experience kami. Ang sabi po niya, ang text po niya sa akin ay wala na daw po silang sa ganun. Kasi nga po, kumbaga na-serve na niya yung sentence po sa kanya. Natapos nga ang sentensya na pinataw sa kanya. Pero parang lalong lumala ata. Sa tatay mo kasi, senior citizen na ata yan, di ba? 62 na po. 62 na yan. Wala nang pag-asa para magtrabaho. Wala nang pag-asa na mabigyan ng livelihood program. Kaya siguro umiinom. Hindi kaya depressed ang tatay mo? Hindi ko po sir alam kasi po, bata pa daw po yan, ganyan na siya eh. Sabi ng tiyan ko, talaga daw po parang may salpik. 2 taon na yan, hindi pa rin makapag-adjust. Hindi kaya pakiramdam ng ama mo useless na siya? Kasi sir, sa assessment ko po sa kanya sir, nung kasama po namin siya ng ilang buwan sa bahay, nung sabi ko, tay, hindi mo pa kayang magbago. Sabi niya po sa akin, kahit daw po anong gawin niya para daw po hindi niya makontrol yung sarili niya kapag yung nakakaisip siya ng mga hindi maganda. Hindi kaya parang meron siyang anxiety. Sabihin mo sa akin, palayasin mo na to, Mr. Tulfo. Kung yun lang po ang paraan Okay, na nakuha ko na. mapayapang yun. Okay, nakuha ko na. Kalinya ng telepono natin ngayon ang Chairman ng Board of Pardons and Parole, si Atty. Sergio Calizo. Sir, may magagawa ho ba tayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Siya po ay nakaserve na po ng maximum sentence, ay wala na po yan ng supervision. Yung paglaya niya po, hindi po dumaan po sa Board of Pardons and Parole. Ano pang mangyari, sir, kapag ito'y nakagawa ng krimen, nakapatay, Ay nakasakit? bagong criminal naman po yan, kasuhan po uli. Hindi ba, sir, pag ang ex-convict, sir, gumawa ng kapareho nito, sir, easily dinadampot na siya? Hindi po. Unless po on parole sa or Okay. pagkone. Ang PPA, which is for Parole and Probation Administration, meron po silang mga rehabilitation program. Okay. Kaya lang ang programa po sa ganito, hindi po dumaan ito sa parole. Hindi, sir. Hindi ho siya na-pardon, hindi siya parole. We'll look at from the end na lang dito, sir, ng siguro mga pulis nga lang ang tanging makakatulong dito, bantayan most of the time. Sige, sir, ha? Thank you so much for the info. If there's anything I can help you, please don't Yes, sir. hesitate to give us a call. Thank you, sir. Po. Ang ama mo ngayon sa nakikita ko parang walking time bomb. Anytime sasabog yan. Ang siste, walang programa yung Department of Justice natin, walang programa ang Bureau of Prisons natin kasi hindi siya napapaloob sa mga parolee or mga pardon. Ang trick dito, tawagin ng mga pulis. Pag tinawag naman ng pulis, sasabihin ng pulis, anong aming gagawin hanggat hindi namin nakitang gumawa siya ng krimen, hindi namin siya ma-aresto kasi hindi pwedeng i-apply yung warrantless arrest. Kung nakita siya in the commission of crime, habang ginagawa yung krimen or pagkatapos ng krimen, pwede siyang arestuhin. Hello po. Magandang hapon, sir. Si Ben Tulfo sa Cap Solomon Ballesteros. Magandang hapon sa inyo, sir. Opo. Sir, kami lalapit lamang sa inyo, kasi inilapit lang ho sa amin to. Siguro nakaabot din ho sa inyo. Or may record na ba sa inyo to, sir? Okay, sir. Okay. Yan, sir. Nakaabot sa barangay yan. Pinagarap ko po sila. Napagkasundo po naman yung dalawa na para tumigil na, ay lumayo po yung anak.
Okay. Wala na puro sa lugar na tinitigilan ng ama. Sir, bumabalik ho rito sa atin yung teacher na anak niya. Ano hong inyo magagawa bilang ama ho ng barangay? Kasi sa harap ko po naman, wala ko naman siyang na banggit na ganyan. Basta po, siyempre, alam po naman natin ang katungkulan namin mga punong barangay. Okay. So, tinapos po naman namin yung proseso at sa huli, hindi po sila nakasundo. Oh, nag-file certificate to file action nga sir, naghukuman nakausap na rin ng fiscal at saka judge sa kanila. At nagmakaawa uli yung tatay. Kaya lang sir, bumabalik uli. Aling Wilma, kailan huling enkwentro ninyo sa ama mong ex-convict na nanghahabol ng itak sa inyo? Dito lang pong November 17 po. May itak ba siyang hawak dito? Hindi ko po alam, sir. Basta po tumatakbo po siya, hinahabol po Okay. kami. Gaano ginawa po- kalayo, Wilma, ang bahay ninyo sa ex-convict na ama mo? Kalsada lang po ang pagitan. Nakikitira lang po kami ngayon dun sa kumupot sa amin nung maliliit pa kami na nasa Amerika. Kanino napunta yung bahay ninyo? Siya na po ang nakatira at pinauupahan po niya. Kayo ngayon ang nawalan ng tirahan, pinaupahan niya para kumita siya. Pinaubayan na po namin, sir. So anong gusto mong sabihin kay Kap? Anong gusto mong sabihin Yun sa nga po, akin? sana po, kahit pa paano po, may protection naman po kami na makuha. Well, Kap, ito na ang sitwasyon. Dapat siguro bantayan na natin itong kolono na to na mukhang may problema sa komunidad. Tinik sa lalamunan to para sa iyo, Kap. Oo nga, tama po yun. Anong rekomendasyon nyo, Kap? Anong pwede nyo sabihin kay Wilma? Nang usapan po namin yan noon, sila na po ang lalayo. Parang medyo lugi ata, Kap, yung mga anak na nandyan sa tagal ng panahon, 28 years, pagkatapos sila pang inapalayas dahil dumating lang tong lintik na ex-convict na to. Parang inaayunan natin ang katarantaduhan ng matanda na to. Gusto ko nga bisitahin tong matanda na to para sabihin, isa pa. Kaya lang, Kap, nahihiya naman ako dahil baluarte mo to. Kaya kong bisitahin sabihin, umayos ka, malulumpo ka sa kakatakbo mo, baka matalisod ka. Siguro, Kap, wag nyo na akong pakinggan, gumawa na ho kayo ng hakbang na parang tulong na lang ho siguro dito sa Hindi, Dihalo. po naman tayo Ang problema nga lang po, siyempre, hindi naman po oras-oras. Alam ko, Kap. Okay po, ang magagawa lang po namin, i-report namin sa pulis. Tama po kayo, Kap. Yun din ho sinabi, Kap, ni attorney kanina, attorney. Okay po. Baka gagawa po natin ng ano yan. Maraming salamat, Kap, kung ganon. Opo. Sige po, wala po nga naman, sir. Thank you, sir. Mabuhay po kayo, Kap, ha? Teacher Wilma, hindi pa tayo tapos. Ang gagawin mo, tiyempuhan na ako'y nasa ere, kakausapin ko yung tatay mo para mag-uusap kami. Yes, sir. Alright, Wilma? Yes, At hindi ako nagbibiro pag sinabi kong tatayo ako para sa'yo, nakahanda kaming tumulong para sa'yo. Ha? Po. Salamat po ng marami, Walang sir. anuman. Maraming salamat. Walang anuman. Eto ang nag-iisang pambansang sumbungan. Marunong makinig, sinusuri, inaalam. Lahat na hakbang pinagpaplanuhan. Tinitingnan kung paano lutasin. May mga problemang kuminsan hindi ganun kadali. Pero pinipresenta ho namin sa inyo. Kayo ho'y panalo. Natututunan ho ninyo mga bagay na pagdating sa sistema. Lalo-lalo na kung paano tayo makikitungo at makikisama sa mga kolono na hindi sanay sa mapayapang lipunan. Sila yung nahihirapan. Subalit, para sa atin, may natutunan ho kayo ngayon. Hindi kami showbiz, hindi kami chismis, hindi kami entertainer or entertainment. Hindi ako entertainer, investigador. Si hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo, pambansang sumbungan. Handa na raw magsalitang inarereklamong ama na si Umbyang. Umbyang, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Kayo nasa labas na ngayon, kumusta ba ang buhay mo rito kaysa buhay mo doon? Saan ba ang nakikita mo na medyo mas madali sa iyo? Maganda po mamuhay dito sa malayang lipunan. Mahirap pa sa loob ng iwahig ng ikay nandoon? Mahirap po yung pag-iisip natin, nasa pamilya, nasa kamag-anak, talaga po pinagtiisan ko po yung pagdurusa sa loob ng bilid. Pagbabait po ang ginawa ko doon, kaya po ako nakalaya. Ilang taon pinagsilbihan mo yung hinataw sa iyo ng hukuman? Ang sentensya ko po, homicide, post-red homicide, 17 po ang sentensya ko. Okay. Ngayon, nagkaroon po ako ng violation sa Muntinlupa. Pumuga po ako ng 1991. Napatungan po ako ng 2 years, 4 months. Saka yung 9 na buwang kong akulat, hanggang di ako nahuhuli. Tinira ko rin po, inubos ko na rin po yun. So, ilang taon lahat-lahat ang pagkakulong mo? 31 years po. Ikaw ba'y nakapag-adjust sa Opo loob? naman,
Marami pong kasama mga kriminal doon. Napakisamahan ko po ng maganda eh. Bakit po itong anak ko at yung manugang ko, hindi nila ako mapakisamahan ng maganda. Alam ko, mahirap din sa loob kasi alam mo naman kasi, kinakailan survivor ka dyan. Pwedeng mangyari Opo, na sir. baka hindi ka nagising, nalaslas ng liig mo, nasaksak ka na, tama? Nasa okay na po ang kalahati ng katawan mo sa bilibid. Anong pinakamahirap na buhay mo sa loob ng Bilibid, Ombyang? Nasa Muntinlupa po ako, siyempre marami po mga bisyo, droga, marami pong mga inuman, marijuana. Ako po mapapariwara lang doon, kaya po ako nagpadistino sa Iwahig. Pagdating naman sa Iwahig, kumusta naman ang buhay mo roon? Okay po, sumunod po kami sa bureau, magtanim ng palay, maggapas. Nagustuhan mo ba yung buhay mo sa Iwahig kaysa Muntinlupa? Okay naman po, hindi pa tapos yung sentensya ko, pagtiisan ko na lang po, nung pong matapos, binibigyan po ako ng parol, hindi ko po tinanggap, ayaw ko po ng parol, may hirap po naman ng parol, may numero kilos. Okay. Anong pinakamahirap na buhay mo sa loob ng Iwahig? Yung pong maggapas ng palay, magtanim, 45 pesos sweldo namin isang buwan, 3 buwan bago magpasweldo. Sana. Yung pong 2016 po hanggang 2017, ako po kinuha ni Ma'am Mueng Fernandez upang mag-aral ng psychology at English management, paano ka makapagbawas ng mga galit, makapag-adjust sa sarili. Kami po yung nag-aral doon, may diploma nga po ako dito eh. Okay. So ngayon nagtatrabaho ka. Paano po ako lumaya? Nagtrabaho po ako sa construction sa Morong, sa eskwelahan, sa National. Isang araw, 500. Pero kasalukuyan, nasaan ka ngayon? Nandito po ako sa bahay, sa Baras. Anong naging problema, Ombyang, sa anak mo? Dati po, umuwi ako dito. Maayos po naman ang pakita nila sa akin. Tumagal-tagal po na pakitang tao lang po yun. Ang totoo niya, dinimanda po nila ako ng 6 na kaso. Hanggang sa inacquitted po nung judge, dinismiss. Kumusta ang relasyon mo sa anak mong si Wilma na teacher na nagsusumbong sa amin? Nag-bringwas na po siya nung asawa niya eh. Kapit na po doon sa asawa niya, kaya itinakwil na po ako. Pati po yung anak ko nasa Qatar, sinisiraan po ako. Ikaw ba'y kuminsan pag nade-depress, umiinom ka? Umiinom po ako. Ako po naman, halimbawa, yung pong ako'y lasing, tinatanggap ko po, tayo hayag sa Panginoon Diyos. Kakamali rin po ako, nakapusasalta hindi maganda. Kinabukasan po naman, pwede lang akong kausapin kung ano depenso, tatay, mali ginagawa mo, bastos ka. Tatanggapin ko po naman yung kamalian ko eh. Nandiyan ka ba ngayon, Wilma? Sir, good afternoon po. Narinig mo yung ama mo. Ito'y tinatanong kong ama mo, kinikilala ko. Okay. Ano bang nararamdaman mo sa ama mo? Naaawa rin po kasi po, gaya ng sabi nga po ng marami, ama ko pa rin po yan. Talagang kahit pagbalik-baliktad din ko ang mundo, sa kanya ako nagmula. Pero yun nga po, isa lang naman po sir ang pakiusap ko kasi kami ay nagsisikap ng aking asawa na makabangon ulit sa buhay. Nais ko lang po ng kapayapaan na kapag nakikita kami sa kalsada, wag na kaming sigawan ng asawa kong wag na akong sabihin na inuud ang ko o kabastusan, sana ni-rape niya ako. Ayoko na po makarinig kasi nagkaka-depression din po ako. Ombyang, narinig mo ba ang sinasabi ng anak mo sa'yo? Sa akin po itinakwilan lang. May purpose po sila dito sa lupa ako nilala sa magulang ko. Parang ako'y tinig sa lalamunan nila. Kung ako may makulong, mamatay, yun ang purpose nila. Hindi lang po ako hihingi ng para mag-ayos po kami. Ngayon, kung gusto ko po, maganda, lumipat na sila na ibang lugar na para kami hindi nakikita-kita, naiwasan namin ang problema. Wala na bang panahon na kayo pwede mag-ayos bilang mag-ama? Sinabihan po niya ako sa harapan ng pulis sa munisipyo na nagkaroon ako ng tatay na demonyo. Mansakit po sa kalooban ko, sa isipan ng daming ko. Mabuti pa, sinapak na lang ako 15 beses sa mukha eh. Nasasaktan ka dahil anak mo nagsabi sa'yo. Opo. Di ka ba nahihirapan, Ombyang, sa sitwasyon mo na tayo'y tumatanda na at hindi natin alam kung kailan tayo. Alam mo naman, ang buhay natin, hiram lang. Palagay mo kaya, hindi na maayos to? Hindi po maganda yung pinakikita nila sa akin mag-asawa. Walang respeto, walang modo, walang galang. Nagiging bastos na rin po ako sa kanila. Saan ka ba nakatira ngayon, Ombyang? Dito po, sir, sa Constantino Street po, Magsaysay Boulevard. Yan ba'y pag-aari mo lupa na yan o nakikitira ka lang? Binana po ang ama ko sa ninuno niya to. So, yan na yung bahay na tirahan mo ngayon? Hindi, pinagawa po to ni Wilma. Yung bahay ko po pinagawa, nasira po nung undoy, nung bagyo. Ako po ay nasa loob ng bilibid nun. Anong say mo rito, Wilma? Sir, yung tinitirahan po niya ay bahay ko po. Ang lupain na yan, kung inheritance-wise,
kahit naman nakulong ang tatay mo, sila ang may karapatan muna bago mapunta Yes, sir. sa iyo. Opo, naunawaan ko po. Ang sinasabi ng papa mo, mananahimik na lang siya dyan sa lugar na yan para wala ng away. Tama, Ombyang, Yes, po. ganyan ba ang sinasabi mo? Opo, sir. Sinong kasama mo dyan sa buhay mo ngayon? Sinisiporta po ako ng mga pamangkin ko, yung kapay ko pong pangalan na lalaki, hihingi lang po akong ulam, pag hindi ako nakapagsahin, hihingi lang po ako ng kanin. Narinig mo yon, Wilma? Yes, sir. Ganyan din po yung ginawa ko sa kanya nung kapisan pa po namin siya. Sa parting to, anong gusto mo mangyari, Wilma? Yung tahimik lang po kami na namumuhay, wag na niya kaming guluhin kasi hindi po namin siya inaano eh. Kung kayo ilalayo sa kanya, tahimik na siguro, hindi na kayo nagkikita Yes, sa sir. bawat isa. Tama? Hindi naman po kami magkasama sa bahay. Gusto ko po, sir, yung mawala sila sa paningin ko para maging tahimik na rin yung kalmado na yung sarili ko dito. Hindi po ako makakilos pag nakikita ko siya sa paningin. Nawawala po ako sa mood. Kaya po sana, awa ng Diyos, sana makatahimik na sana ako kung wala na sila dito. Pero ikaw ba may puwang pa sa puso mo na mapapatawad mo ang iyong anak? Sobra po ginawa nila sa akin. Lagi po nila akong nilakasuhan. Pinupuriso po nila ako. Nung po sila maliit 8 taon, 7, yung magkapatid na yan. Yan po yung natigda ako po inamura ko po ang Diyos. Sa awa ko sa kanila, mabubulag na yung mata nila. Sabi ko, Diyos ko, bakit tinurusahan mo mga bata? Wala namang kasalanan to, ba't hindi ako parusahan mo? Kaya po ako sa inagawa niya, nagkasakit po ako at di po ako siningilan Diyos. Hiningi po ang tawad sa kanya. Kung ako may nagkamali sa iyo, panahon nasa malayong lipunan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Sakit ko na, malaria po. Muntik na po ako mamatay sa inagawan. Ngayon, kung ako lang may patatawarin mo, ipuin mo lahat ng masakit na katawan ko, sa ako'y magbabalik loob sa iyo, Panginoon. So po yan. Siguro sa parting to, Wilma, siguro nga dapat paghiwalayin na lang muna kayo. Siguro mabuhay ng tahimik na lang muna ang tatay mo. Pakisamahan niya yung mga taong mamamatay tao. Hindi ka mamatay tao, bakit nahihirapan siya sa iyo? Ewan ko po sa kanya, sir. Yun nga po, Okay, binigay ko na yung gusto sige. niya. So ang gusto mo sabihin, Opo. si tatay ang may diferensya. Opo, wala po sa amin ng diferensya, Alright, sir. sige. Inuunawa Okay, naman ganito po na lang, siya. Wilma. Di na kita papakialaman hanggat hindi mo nakita ang sarili mo, wala kang puwang sa kapatawaran. Siguro naman, bago naman ito'y maghingalo ang tatay mo sa mundong ito, hahanapin ka rin, sasabihin, hihingin ako ng patawad sa iyo. Wilma, sasabihin ito ni Wilfredo, mapapatawad mo ba ang tatay mo? Yes po. Bakit kinakailangang umabot sa ganyan kung kinakailangang patawarin na lang yan ang tatay mo? Ang pagmamahal sa magulang, yung respeto sa magulang ay magbibigay ng basbas na mahabang buhay, hindi miserableng buhay. Kung ikay isang Kristiyano, maintindihan mo yan. Panglimang utos yan. Honor thy father and thy mother. Yes, sir. Ginawa ko naman po yun, sir. Okay, do it again. Try again. Sa ngayon po kasi, yung pagpapatawad, sir, Okay, talagang wala okay. pa dahil... Okay, ganito na lang. Wala akong makitang puwang kapatawaran sa iyo. Ilalarga na kita. Good luck sa iyo. At sana bigyan ka muna ng basbas ng ama mo kasi ayaw kong umabot na maging miserable ang buhay mo. Mang Wilfredo, papatawad mo na ba tong anak mong si Wilma, Mang Tao Umbyo? lang po tayo, hindi po naman ako Diyos Sino pa naman tayo hindi magpatawad. Ang gusto mo, tahimik na lang muna. Mamuhay ka Opo, lang. sir, Ganun na lang maganda muna. po yung matahimik na buhay. Ako po may edad na ako. Gusto ko po i-enjoy na lang yung sarili ko dito Kamusta naman ang relasyon mo sa pong may kapal? Kaya ako po sasamba ngayon sa kapila sa iglesia. Sabi ko, may interview na ako ni Sir Turpo. Sa Sabado na ako sasamba. Sabi ko sa mga kapatiran ko. Oh, sige. Kung ano man ang ginawa mo, tuloy mo lang pagsasamba. Ha? So, sir, May iba yung merong kang pananampalataya sa poong may kapal at siguro may puwang ka pa rin ng kunting pag-ibig doon sa anak mo. Sana manumbalik. Ha? opo, sir. Panghuli, pwede bang basbasan mo na lang yung anak mo? Yun man, sana pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Sana maging maganda pamumuhay ninyo. Ako, maedad na ako. Gusto niyo akong sirain, wala na kayong sisirain sa akin dahil matanda na ako. Kasi kayo, pag nasira ko kayo, bata pa kayo, kaya lang iniiwasan ko na gumawa ng krimen, physical, na anumang gulo. Yan ang iniiwasan ko sa lahat. Gusto ko maging mapayapa tayo dito. Ayun. Sige, Mang Umbyang. Sige, patuloy na lang ang ito'y pananampalataya mo dyan sa iyong simbahan. Hindi Opo, ba? sir. Okay. Good luck sa iyo, ha? Okay. Will
Wilma, siguro tama lang yung maglayo muna kayo, ha? May karapatan ng ama mo sa kanyang lupain na minana niya sa kanyang ninuno at magulang. Opo, binigay ko na po yun sa kanya, sir. Okay. Wala na po akong habol doon, kaya po nagpupundar po kami ng O sige, ganun na lang. May karapatan ka pa dahil pwede ka pa maghanap buhay, teacher ka, at may mister mo Opo, nagtatrabaho. Ang tatay mo, 66 na yan, wala lang tatanggap sa kanya. Kaya nga siya kung minsan nanggagapas-gapas lang yung sa mga palayan. Narinig mo ba sa ama mo, sinabi sa'yo ng ama mo, nung bata pa kayo, nagkatigdas kayo na halos malapit na kayo mabulag, pati Diyos na sumpa niya. At nung siya'y nasa loob na na po ng... matandaan yun, sir. Pero naririnig ko nga po pag sinasabi niya. Yung paulit-ulit po niya yung sinasabi. Anong punto mo rin kung paulit-ulit? Para naman sabihin sa'yo, yan ang kanyang pagmamahal. Opo. May Paano mga ko naman magulang- po, kaya sana po, pakita pa rin po niya, di ba, hanggang ngayon na mahal talaga niya kami. Kasi mahal ko naman po siya bilang anak, kaya lang talaga, ang hirap lang po talagang intindihin. Siguro, magdasal-dasal ka pa uli. Dalasan mo pang pagdasal mo na para maliwanagan ka. Ang taong magulong isipan kahit na anong kausap niya, sinong kausap niya, siya na rin mismo ang makakaayos. Siguro, para sa akin, spiritual na tao, nagdadasal, naliliwanagan pag sa poong may kapal. Ang pagpapatawad hindi sa salita, nasa gawa, nasa puso yan eh. Alright? Tama. O, hanggang dyan na lang naman ako. Ikaw isang guro. Siguro naman, Opo, salamat po, sir. naintindihan Maraming mo. salamat po sa oras at panahon po na ginugol niyo po sa amin. Sir, sa marami, aming walang problema. anuman. Basta't importante, siguro maraming matututo rito sa mga napapakinggan sa buhay at reklamo ng ilan. Totoong tao, totoong reklamo, totoong buhay. Walang showbiz dito. Hindi tayo nag-i-entertain, nagbibigay kaalaman. Ang reklamo ng isang individual, natututo yung iba. Nakikita rin, sumasalamin sa buhay din nila. Kung ano mga napapakinggan, napapanood, nakaka-relate sila. Maraming salamat sa iyo, Wilma. Thank you po, sir. Thank you po. Okay, walang anuman. Ito po, ang nag-iisang pambansang sumbungan. Pinakikinggan, sinusuri, inaanalisan, gumagawa ng paraan, iba't ibang reklamo, iba't ibang tao, iba't ibang mga dinudulog. Ang mahalagay, makikinig, gumagawa ng hakbang. Maaring sa inyo hindi tama, kulang. Pero ginawan ho ng paraan. At sa inyo ay panunood. Huwag ho sana kayo malibang. Sana may kinapulutan ho kayo ng aral. At natututo po kayo. Ang nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi chismis, hindi entertainment, hindi showbiz. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.